So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, tulad nga po na sinabi ko nga po kanina, mga utak ipis po talaga itong mga DDS. Kasi mga ka-Streetwise, di ba alam naman po natin, di ba, na nagsalita nga po si First Lady Lisa Marcos regarding nga po kay Sara Duterte. Okay. Doon nga po sa interview ni Katunying. So ngayon, ang reklamo ngayon ng mga DDS, isipin nyo lang medyo medyo hinga tayo ng konti. Medyo hinga tayo ng konti. Kasi ito yung narrative ngayon ng mga DDS eh. Medyo out of this world na po talaga yung kaingutan ng mga hayop na to eh. So ang sabi ngayon ng mga DDS, okay, ready na ba kayo? Ang sabi ng mga DDS, bakit ganyan si Lisa Marcos? Si Hanilet naman, di naman daw ganon. Isipin nyo na, kinumpara ng mga DDS si First Lady Lisa Marcos kay Hanilet. Diyos ko, no? Diyos ko. Ano bang klaseng mga... Kailangan pa ba natin i-explain to mga kababayan? So, kaya nyo talagang kaladkarin yung pangalan ni Hanilet na nananahimik. Nung panahon nga ni Digong na siya yung presidente, tahimik yung ali. Tapos ngayon, dinadrag ninyo just to justify your kabobohan. Oh well, ginagamit ninyo yung pangalan ni Hanilet, hindi content natin. Oh, sabi ni ito kaibigan, ito DDS tong Nestor Salas na to eh. Kaibigan siya ni Jason Sa. So sabi dito sabi ni Nestor Salas no, na nakalagay mismo ito puntahan ninyo yung mismong page ni Jason Sa, andun yan, nakalagay ito dito. So sabi dito no, tinawag ng mga kakampings na magtitigok ng tao si Digong at kung ano-ano pa. Wala kayong narinig kahit ano kay Ma'am Hanilet, itong FL ni BBM, bida-bida parang Lenny na din. Wag naman ganyan. Konting gamit naman ng utak. Diyos ko. Oh, sabi pa ng isa. Oh, Malacanang Araneta Romualdez Catering and Occasion Specialist, no? Ano to eh? Parody. Okay? Parody page to eh. Oh. Nung panahon ni PRRD, may narinig kayong nagtatalak na Hanilet Abenciana, Abencinia, sorry. Laban kay VP Lenny and the Pinks. Oh, Diyos ko kayo, no? Tapos meron pa ito pa. Kay Jose Enrico Libuno, no? No amount of money can buy your class. Remember, the paid stream media talaga, utak talaga. And the opposition were ganging up on the minor Kitty Duterte. Hindi po namin ito lang no. Kung meron kayong nakitang vlogger na binabastos si Kitty Duterte, pagsabihan ninyo. Kasi yung bata tahimik. Not unless na mag-ingay si Kitty Duterte, mababash talaga siya. Pero kapag ngayon tahimik, di ba? Wag natin idami si Kitty, no? Okay. They called her names, accused of being drug lord and part of the syndicate. Worse, blah blah blah, no. Sabi dito, no. Nakarinig ba kayo kay Hanilet Abansenya? Nagpa-interview ba siya para resbakan ang mga umaapi sa kanila sa minor de edad niyang anak? Mga kakamping yun, no? Mga kakamping yun. Kung meron man, kung meron man, di ba? So ngayon mga kababayan, si Hanilet po nananahimik. Wag niyo namang banggitin masyado. Ngayon, binabanggit ninyo. So mako-content yan. Ang tanong dito, si Hanilet ba tsaka si Digong kasal? Oh, kabit yan, di ba? Kabit yan eh. Paano magiging first lady yung kabit? Konting gamit ng utak mga DDS, parang awa nyo na. Di ba? Yung level ng utak ninyo, di ba? Mas mababa pa po sa tain ng kalabaw. Diyos ko. Kabit. Buisit. May first lady bang kabit? Oh, mga kababae. Diyos ko. Ano ba kayo? So ito no, ito nakita ko to sa profile ni ni Elizabeth Zimmerman, no. Sabi dito, no. So paano ko nasabing kabit? Ito, mayroon tayong reference dito. Akala niyo magbabanggit lang ako?
Hindi, may reference tayo dito. Hindi po tayo katulad ng mga DDS na basta na lang magbabanggit. Tayo po may reference po tayo dito. Di ba? At dito po, papakita ko po sa inyo na si Hanilet po, homewrecker. Paano magiging first lady yung homewrecker? Alam niyo ibig sabihin ng homewrecker, yung homewrecker ba tawag doon? Tama ba ako? Baka magkamali pa ako, mabash pa ako, no? Yung naninira ng bahay, yung naninira ng tahanan, homewrecker tawag doon di ba? Oh. So sabi dito ito galing ito sa profile, di ba? Sa profile ni Elizabeth Zimmerman, sabi dito Zimmerman was married to Davao City Mayor Rodrigo Duterte, who later became President of the Philippines. For over 25 years, she has 3 children with him named Paulo, Sara, at si Baste. So ito nga po yung si Elizabeth Zimmerman, She filed for civil annulment in 1998. And for a few months, lived with her brother in Metro Manila, occasionally visiting Davao City since her children were still studying there. Duterte had admitted that Zimmerman had left him after she caught him in adultery. The civil annulment was granted in year 2000. So in short mga kababayan, nag-file po ng annulment si Elizabeth Zimmerman 1998. Mga kababayan, ayoko naman sana i-content ito, pero ang sinasabi natin dito, para lang i-justify ng mga DDS, yung comparison ni Lisa Marcos is ginagamit nila si Hanilet. Ibabalik sa inyo to. So tandaan natin mga kababayan, ang nakalagay dito, nag-file ng annulment si Elizabeth 1998. At ito ay naaprubahan year 2000. At umamin si Digong na nahuli talaga siyang nag-adultery. Okay. So kailan ba nagsimula yung relasyon ni Digong at saka ni Hanilet? Sabi dito, Abansenya and Duterte have been a relationship since early as 1996 and have a daughter together. Although she was a de facto spouse of the President of the Philippines, she was not designated as First Lady during Duterte's presidency. Nonetheless, she served the duties of First Lady during the state banquets, So sa bangkete lang po pala siya naging First Lady, Sa bangkete lang pala. Alam niyo yung bangkete? Yung dining kapag merong kainan sa Malacanang, ganun. So nasimula pala yung relasyon pala ni Hanilet at ni Digong 1996. Okay. And then nag-file ng annulment si Elizabeth Zimmerman 1998. At ito po ay adultery. So ibig sabihin niya, homewrecker nga. Di ba? At especially mga kababayan, kapag hanapin nyo naman po sa internet, ang tawag ni Duterte, di ba, legally kay Hanilet is ano ba yun? Domestic partnership. Yung tawag doon. Ang punto dito mga kababayan, hindi naman natin i-content itong si Hanilet kung hindi nyo naman binabanggit. Tama, di ba? Bakit naman natin babanggitin yung taong nananahimik? Yun nga lang kasi, just to justify your kabobohan, ginagamit nila si Hanilet ngayon to compare First Lady Elisa Marcos. Si PBBM po, hindi naman po nagpalit ng asawa. Di ba? Di ba, mga bobot, di ba? Si PBBM po, hindi po nagpalit ng asawa. At hindi rin po nag-commit ng adultery. Malamang, baka siguro pwede. Kasi lalaki yan. Hindi lang nahuli siguro. Hindi, pero ang punto dito, Pasasya na kasi karamihan talaga ng lalaki, ganun Pero mga kababayan, medyo, kung ganitong klaseng kababaw kasi yung discussion, bababaw po talaga yung usapan. Pero sana wag naman, itigil nyo na yan. At least ako palang nakakita. Paano pa pag kumalat pa ito? Paano pa pag naging trending itong si Hanilet dahil sa pagkukumpara ninyo kay First Lady Lisa Marcos. So iko-content siya ng iba. So makakaladkad dito si Hanilet. 'Di ba?
isipin niyo yung tao na nananahimik. Parang awa niyo na DDS. Diyos ko, no? Ewan ko ba? So yun mga babae, no? So nadaanan lang to natin. So diyan po sa 2,700 po na nanonood, ano nga po masasabi nyo nga po dito sa ginawa nga po ng DDS na pagkaladkad nga po sa pangalan nga po ni Hanelet? Para lang i-justify yung gusto nilang ipunto kay First Lady Lisa Marcos. Si First Lady Lisa Marcos kasi mga kababayan, legit po na First Lady yan. Kasi malamang kasi mga kababayan, itong mga DDS po, hindi po kasi sanay na mayroong First Lady. Kasi mga kaka-streetwise, no, pakita ko lang sa inyo, no? Ito po yung mga naging presidente po ng Pilipinas. Di ba? So, ito kailan ba tayo nagkaroon ng First Lady na maayos? Kailan tayo nagkaroon ng First Lady na maayos nung huli? Di ba? O, tingnan natin O, si PBBM, First Lady niya, si Lisa Marcos. Okay lang. Si Digong, wala siyang First Lady talaga. Wala talaga, wala. Oh, si Pinoy, wala rin siyang First Lady. Kasi nga binata. Si Gloria, wala ring First Lady. Meron tayo First Gentleman. Huli po tayo nagkaroon po ng First Lady noon kay Erap. Year 2001 pa. So ibig sabihin noon, 2 dekada na po tayong walang First Lady. So parang naninibago ata kayo kung ano ba trabaho ng First Lady. Di ba si si Loy Ejercito, di ba? Si Loy Ejercito. So ang sabi kasi nila, wala daw pong mandato yung First Lady. Hindi nyo pa binabasa? Meron pong mandato yung First Lady. Yung mandato po ng First Lady, di ba, suportahan yung asawa niya. Ayun po yung pinakamandato ng First Lady. Kaya wag nyo sasabihin na walang karapatan magsalita si Ethel Lisa Marcos. Di ba, ayan ang pinagkakalat ng mga DDS Pati itong mga Duterte group Si Harry Roque ganun din Di ba? Na ang First Lady ay walang mandato. So ibig sabihin pala, yung ginagawa pala nila Ming Ramos noon at saka ni Loy Ejercito na pagsuporta dun sa asawa nila, hindi pala mandato yon. Mandato nila yon. Ayan hindi bumababa kasi yung discussion kapag ganyan kasing usapan Mga DDS sigaw natin, Hanilet Kabit. Huwag naman, Diyos ko naman. Huwag naman. Actually, binanggit ko na, no? Hindi, apparently ganun apparently ganun di ba? So yun mga kababayan, no? So ano nga po ba? Sabi nyo nga po sa content po na to, no? So maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po, no?